Ako tayo sa detalye ng ating mga balita. Kinumpirma ngayon ng Palasyo ng Malacanang na tinanggap na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang resignation nitong si Vice President Sara Duterte bilang Cabinet Secretary. Ayon kay Presidential Communications Office Secretary Sheloy Garafil, alas 2:30 o alas 2:21 ng hapon kanina, Hunyo 19 ng taong 2024, nang magtungo sa Malacanang ang pangalawang Pangulo at inihain ang kanyang resignation bilang miyembro ng gabinete ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Si Vice President Sara ang kasalukuyang kalihim ng Department of Education at Vice Chairperson ng NTF-ELCAC, ito hong National Task Force Against Local Communist Armed Conflict. Batay sa resignation letter, epektibo ngayong araw, Hulyo 19 ng taong kasalukuyan, ang pagbibitiw ng kalihim. Tumanggi naman si Vice President Sara na ibigay ang kanyang dahilan kung bakit siya nag-resign. Magpapatuloy din ito na gagampanan ang kanyang trabaho bilang pangalawang Pangulo ng Pilipinas. Samantala, pinasalamatan naman ng Palasyo ng Malacanang ang naging serbisyo ni Vice President Sara bilang nasa gabinete ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Samantala sa kaugnay na balita, inihayag ni Vice President Sara Duterte na hindi ho bunsod ng kahinaan itong kanyang pagbibitiw bilang kalihim ng Department of Education, kundi bilang malasakit lamang sa mga guro at maging sa mga estudyante sa bansa. Ito ang binigyang diin ng Vice Presidente sa kanyang pagharapyan sa mga kawani ng media ngayong araw matapos na kumpirmahin nito ang kanyang pagbibitiw sa cabinet position matapos ang 2 taong panunungkulan dito. Ayon kay Vice President Sara Duterte, pinasa niya ang kanyang resignation kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong araw, Hunyo 19, na tinanggap naman daw ng punong ehekutibo. Ito nga ay matapos itong 13 o 30 araw na notice para yan maayos na paglilipat nga ng kapangyarihan sa susunod na kalihim ng kagawaran ng edukasyon. Mga kabombot ka Star Nation, sa naging talumpati nga ni Vice President Sara Duterte, sinabi nito na kahit hindi na siya ang tumatayong kalihim ho ng Department of Education, mananatili pa rin itong susubaybay at maging titindig rin ho sa kapakanan ng mga guro at mga mag-aaral dito sa Pilipinas. Samantala, pinasalamatan din ni Duterte ang mga partner agencies sa gobyerno, mga lokal na pamahalaan, maging ito hong mga private sector partners ito at ang kanyang itinuturing na pamilya sa Department of Education. Samantala mga kabombo, hindi naman binanggit ng Vice Presidente ang dahilan ng kanyang pagbibitiw bilang kalihim ng Department of Education. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang bahagi ng pahayag ni Vice President Sara Duterte. Earlier today, June 19, 2024, I sought an audience with the President and tendered my resignation as the Secretary of Education effective July 19, 2024. I have given my 30-day notice to ensure the proper and orderly transition for the benefit of the next Secretary. Mga kababayan, ang aking pagbibitiw ay hindi lulan ng kahinaan, kundi dala ng tunay na malasakit para sa ating mga guro at kabataang Pilipino. Bagamat hindi ako magpapatuloy na mamamahala sa kagawaran, patuloy pa rin nating itataguyod ang kalidad ng edukasyon na nararapat para sa Pilipino. Hindi man ako ang tumatayong kalihim ng edukasyon, mananatili akong isang ina na nagmamatyag at titindig para sa kapakanan ng bawat guro at bawat mag-aaral sa Pilipinas. Para sa isang matatag na Pilipinas. Mga kababayan, lahat ng ating ginagawa ay para sa Diyos, sa bayan at bawat pamilyang Pilipino. Syukuran.
Mga kabombo at Kasar Nation, yan ho ang naging bahagi ng talumpati o pahayag nitong si Vice President Sara Duterte matapos itong magbitiw nga bilang kalihim ng Department of Education. Samantala mga kabombo, maliban dito, nagbitiw din ang ikalawang Pangulo ng Bansa bilang Vice Chairperson ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o ito hong NTF-ELCAC. Kung maalala, inisyal na nais nga ni Vice President Sara Duterte na maitalaga bilang kalihim ng Department of National Defense. Subalit ibinigay sa kanya nga ng Pangulo, ni Pangulong Marcos mismo, etong posisyon bilang kalihim ng Department of Education. Samantala, irrevocable na itong resignation letter ni Vice President Sara Duterte kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na inihain nito ngayong araw mismo yan sa Palasyo, Malacanang. Batay sa kanyang sulat, para sa kaukulang proper at orderly turnover, naghanda siya ng 30 days transition plan para yan sa kanyang 9 strands sa Central Office at sa iba pang mga boards and councils ng Department of Education at maging itong Semeotech. Binigyan din ni VP Sara na mananatili siyang magsisilbi sa bansa sa pamagitan niyan ng iba't ibang programa, mga aktibidad at maging mga proyekto ng Office of the Vice President. Pinasalamatan naman ni Vice President Sara si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa oportunidad na maging miyembro ng gabinete nito. Sa iba pang mga pangunahing balita, nagsalita na ang Armed Forces of the Philippines kaugnay huyan sa mas agresibong panggigipit ng China sa mga tauhan ng Philippine Navy sa kasagsagan ng resupply mission noong araw ng Lunes sa Ayungin Shoal. Ibinunyag nitong si Armed Forces of the Philippines Chief General Romeo Browner Jr. sa isang press conference sa kanyang pagbisita doon sa may bahagi ng Puerto Princesa City sa probinsya ng Palawan na lumaban ang mga tauhan ng Philippine Navy nang walang armas laban sa China Coast Guard o mga personnel ng China Coast Guard na armado ng itak o bolo nang harapin o harangin, banggain at sumampang mga ito sa maliit na bangka ng Pilipinas. Sa kabilaan niya ng presensya ng mga armas sa loob ng resupply boat ng Philippine Navy, hindi ginamit ang mga ito dahil iniiwasang magkaroon ng giyera sana. Sa halip ay itinulak lamang ng mga Navy personnel ang mga inflatable boats ng China Coast Guard para mapigilang banggain ang bangka sana ng Pilipinas. Kaugnay po nito, pakinggan natin ang bahagi ng pahayag ni Armed Forces of the Philippines General Romeo Browner Jr. The Chinese Coast Guard's action on that day were not only reckless and aggressive, but also illegal. They have no right or legal authority to hijack our operations and destroy Philippine vessels operating within our exclusive economic zone. This behavior resulted in severe injuries to one of our Navy personnel and stands as a stark violation of international maritime law, Philippine sovereignty, and sovereign right. Kaugnay pa rin po nito, kinumpirma naman nitong si Armed Forces of the Philippines Western Command Chief Rear Admiral Alfonso Torres Jr. na binutasan ng China Coast Guard personnel ang inflatable boats ng Philippine Navy gamit huyan ang kanilang mga itak. Kinumpirma rin nitong si Torres na kinumpiska ng China Coast Guard ang 7 firearms sa mga baril. Subalit nasa looban niya ito ng kaha ng baril at hindi ginamit ng mga Pilipino sa kasagsagan ng resupply mission na kanilang isinagawa. Muli pakinggan din po natin ang bahagi ng pahayag ni Western Command Chief Rear Admiral Alfonso Torres Jr. Our rubber boats that were alongside LS-57 were deliberately punctured by the Chinese Coast Guard while they were dealing with our new arrived rigid hull inflatable boats, and they took advantage of the space that they had that time. Paliwanag naman po yan mga kabombo nitong si Armed Forces of the Philippines Western Command Chief Rear Admiral Alfonso Torres Jr. Samantala, ginawa ho ng mga opisyal ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas ang paglilinaw. Kasunod pa rin po yan nitong pagbangga, paghatak at umano'y pagsasampa ng China Coast Guard personnel sa maliit na bangka ng Pilipinas na nagresulta sa pagkasugat ng 8 tauhan ng Philippine Navy.
kabilang ho ang isa na naputulan daw ng daliri sa naturang insidente. Ang naging aksyon ng China Coast Guard personnel sa control measure ay alinsunod daw sa kanilang iginiit na soberanya sa halos buong disputed waters na sumasaklaw sa karamihang bahagi ng West Philippine Sea na nasa loob pa rin ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Samantala mga kabombo at ka-Star Nation, sa kaugnay na balita, binigyang parangal ng Armed Forces of the Philippines ngayong araw ho yan. Ito hong tauhan ng Philippine Navy na nagtamo ng malubhang injury sa isinagawang resupply mission sa Ayungin Shoal noong Lunes, Hunyo at 17 ng kasalukuyang taon matapos nga itong harasin ng Chinese forces. Iginawad kay Seaman First Class Jeffrey Facundo itong Wounded Personnel Medal mula kay Armed Forces of the Philippines Chief Romeo Browner Jr. na personal na binisita ang bedridden na Navy personnel. Sinabihan naman netong si Browner ang nasugatang Navy personnel na magpagaling at huwag mawala ng pag-asa at naghahandaan niya silang magbigay ng mga kailangan nito. Pinasalamatan naman ni Facundo ang Armed Forces of the Philippines sa iginawad sa kanyang medalya. Subalit tumang itong sagutin ang katanungan ng kawani ng media kaugnayan sa natamo nitong injury na naputulan ho ito. Pasintabi ho sa mga naghahaponan sa mga sandaling ito, naputulan ho ito ng daliri o itong kanyang hinlalaki at kung ano ang nangyari sa kasagsagan ng kanilang resupply mission. Dahil hindi ito otorisadong magsalita umano hinggil yan doon sa naturang insidente. Una na ngang napaulat na hinarang, binangga at sumampa pa itong mga China Coast Guard personnel sa maliit na bangka ng Pilipinas na nagresulta naman sa pagkakasugat netong 8 tauhan ng Philippine Navy habang isinasagawa ang resupply mission nito. 14 na minuto makalipas ang alas 6 ng gabi. Kaugnay pa rin sa mga usapin o pangunahing usapin dyan sa may West Philippine Sea, tinuligsan ng Department of Foreign Affairs ang iligal at agresibong aksyon ng China Coast Guard laban sa mga puwersa ng Pilipinas na magsagawa ang mga ito ng humanitarian mission dyan sa may barko ng Republika ng Pilipinas o BRP Sierra Madre noong Hunyo 17, ito noong araw ng Lunes. Ang delikadong hakbang ng China ay nagresulta raw ng pagkasugat sa 7 Navy personnel kung saan isa dito ay naputulan pa ng daliri at pagkasira ng kanilang barko. Nagpahayag din na matinding pagkabahala ang Department of Foreign Affairs sa nasabing insidente. Binigyang diin ng Department o naturang ahensya na alinsunod sa pangako ng Pilipinas na itaguyod ang kapayapaan, nagsusumikap ang kagawaran na muling bumuo ng isang magandang kapaligiran para sa pakipag-usap at konsultasyon doon sa China. Hinggil yan sa mga isyu o problema dyan sa may West Philippine Sea. Ayon pa rin sa Department of Foreign Affairs, hindi ito makakamit kung ang mga salita ng China ay hindi naman tumutugma o hindi naman akma sa kanilang mga aksyon sa naturang karagatan. Umaasa ang ahensya na kumilos ang China ng tapat at responsable at iwasan ang pag-uugali na naglalagay sa panganib sa kaligtasan ng mga tauhan at mga sasakyang dagat. Muling inulit ng Department of Foreign Affairs ang panawagan sa China na sumunod sa international law, lalong-lalo na yung mga nilalaman o salib po ng United Nations Convention on the Law of the Seas at ang 2016 Arbitral Award at igalang daw ang soberanya, mga karapatan at jurisdiksyon ng Pilipinas sa sarili nitong teritoryo o sariling karagatan. Samantala sa iba pang mga maiinit na balita sa oras na ito, nakikipag-ugnayan ngayon ang House Committee on Aquaculture and Fisheries Resources sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR upang matiyak ko na patuloy na mabibigyan ng karampatang tulong ng mga ahensya ng gobyerno etong mga mangingisda na patuloy na naghahanap buhay at naglalayag dyan ho sa may bahagi ng West Philippine Sea. Layon din nito na masiguro na epektibong uma-assist ito sa Coast Guard at militar sa pagbibigay ng proteksyon at maging mga kaukulang suporta sa mga Filipinong mangingisda sa naturang pinag-aagawang teritoryo na pilit nga na inaangkin netong bansang China. Ayon kay Bicol Saro Party List Representative Brian Raymond Yamsuan, nasa 35,000 na mga mangingisda ang nakadepende sa karagatan ng West Philippine Sea na siyang kanilang hanap buhay
Kaya nararapat lamang na protektahan ang mga ito. Laban yan sa mga delikadong aksyon ho nitong China Coast Guard sa pinag-aagawang karagatan dyan ho sa may West Philippine Sea. Samantala, kaugnay nito mga kabombot ka Star Nation, pinuri naman nitong si Representative Yam Suan na ang Armed Forces of the Philippines maging ang Philippine Coast Guard dahil sa patuloy nitong pagprotekta sa mga mangingisda lalo na sa panibagong trespassing policy nitong China. Binigyan din naman ng kongresista na walang epekto itong no trespassing ng Beijing sa produksyon naman ng isda dito sa ating bansa dahil hindi nito kinikilala itong unilateral at baseless na deklarasyon ng bansang China. Tiniyak naman ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na maaari pa rin ipagpatuloy ng mga mangingisda ang kanilang panghuli ng isda sa may bahagi pa rin yan o dyan ho sa exclusive economic zone ng ating bansa. Want to know what makes Enhypen's performances so explosive?